Samantala, Tito Alj, Dayan, alamin na natin ang tinatahak ng bagyong Ulysses. Makakasama po natin si Sir Ariel Rojas, ang forecaster ng Pag-asa. Good morning, Ariel. This is Gab Bayan ng Rise and Shine Pilipinas. Sir, nasaan na po ba ang sentro o mata ng bagyo ngayon? Magandang umaga sa iyo, Gab, at sa inyong mga taga-subaybay. Huling namataan ng sentro ni Severe Tropical Storm Ulysses sa layong 180 kilometers silagang silangan ng Vira Catanduanes or 415 kilometers silangan ng Infanta, Quezon. Taglay ni Ulysses ang maximum sustained winds na umabot ng 100 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na umabot ng 125 kilometers per hour. Nakataas ang signal number 2 dito sa Metro Manila, Bulacan, Pampanga, Bataan, Tarlac, Nueva Ecija, Aurora, Cavite, Rizal, Laguna, Batangas, Quezon, kasama na ang Polillo Islands, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Catanduanes, Burias at Icao Islands, Marinduque, silagang bahagi ng Mindoro provinces, kasama na yung Lubang Island, silagang bahagi ng Pangasinan, southern portions ng Quirino, Nueva Vizcaya at Zambales. Ang mga lugar pong ito ay makakaranas ng pagbugso ng hangin mula 61 to 120 kilometers per hour. Nakataas naman ang signal number 1 sa Northern Samar, sa northern portions ng Samar Province at Eastern Samar, sa Romblon, Isabela, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Abra, Ilocos Sur, La Union, at sa ibang bahagi po ng mga lalawigan ng Quirino, Nueva Vizcaya, Pangasinan, Zambales, Masbate at Mindoro provinces. Makakaranas naman ng pagbugso ng hangin mula 30 hanggang 60 kilometers per hour ang mga lugar na ito. Inaasahan pong kikilos pa patungong kanluran itong si Ulysses at in the next 12 hours ito ay lalakas pa bilang isang typhoon at posibleng maabot na yung kanyang intensity na 130 to 155 kilometers per hour which will warrant the raising of signal number 3 bago siya mag-landfall. At ito po ay magla-landfall dyan sa may dako ng Polillo Islands at sa mainland Quezon between late tonight and tomorrow early morning at tatawirin niya po yung central part ng Luzon at dadaan po yan ng Sierra Madre at ng Zambales mountain ranges na posibleng magpahina sa kanya ng bahagya pero posibleng ma-maintain pa rin ng bagyo ang kanyang typhoon intensity. In terms of other hazards po, kasi yung signal number 3, yung malakas na hangin niyan ay kaya pa rin magpatumba ng mga puno at ng mga poste at makasira ng mga estruktura, especially yung mga bahay gawa po sa light materials. Para naman sa mga pag-ulan, makakaranas po ng katamtaman hanggang sa malalakas na pagbuhos ng ulan hanggang matindi na posibleng magdulot sa mga pagbaha at pagguho ng lupa between early this morning hanggang late afternoon dyan po sa may Camarines provinces at Catanduanes at sa ibang bahagi ng Bicol region, pati rin po sa Quezon at kasama ang Polillo Islands. Samantalang mamayang hapon naman hanggang bukas ng madaling araw ay malalakas hanggang sa matinding mga pag-ulan naman sa Camarines provinces, Metro Manila, Calabarzon at ilang bahagi po ng Central Luzon, pati rin po sa may Cordillera at mainland Cagayan Valley. Muli po yung banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa, and in the case of Zambales and dyan sa may Albay, yung posibleng pagdaloy ng lahar dahil sa malalakas at tuloy-tuloy na pagbuhos ng ulan. Maaari ring magdulot ng pagtaas ng sea level dahil po sa storm surge itong bagyo dyan po sa may Quezon kasama na ang Polillo Islands. Sa ilang bahagi ng Bicol region, aabot hanggang 3 metro. Samantalang posibleng umabot naman hanggang 2 metro ang storm surge height dito sa mga baybayin po ng Manila Bay, itong Metro Manila, Cavite, Pampanga, Bulacan, and Bataan. At sa ibang bahagi po ng Calabarzon, pati sa ibang bahagi po ng Mimaropa at ng Bicol region. So yung ating mga kababayan sa mga baybaying dagat ay pinapayuhan na sumunod sa instructions ng kanilang LGUs para sa kinakailangang pagbikas. At bawal po munang pumalahot yung ating mga kababayang mangingisda at yung may mga madaliit na sakyang pandagat sa lahat ng lugar under Tropical Cyclone Wind Signals number 2 and 1 dyan po sa Kalayaan Island at sa ibang bahagi po ng Eastern Samar at ng Northern Luzon dahil maging maalon hanggang sa napakaalon po yung kalagayan ng karagatan. Ito pong si Ulysses ay pinakamalapit dito sa atin sa Metro Manila tomorrow between 4 and 6 a.m. at posibleng makalabas na yan ng Luzon landmass between 10 a.m. tomorrow to 12 noon at ito po ay posibleng makalabasan ng PAR by Friday afternoon. Yan po muna ang latest mula sa Pag-asa. Ako po si Ariel Rojas. Magandang umaga at mag-ingat po tayong lahat. Maraming salamat po, Sir Ariel Rojas, ang forecaster ng Pag-asa.